Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong naging issue sa PCSO. Kung inyong matatandaan, nung nakarang video po natin, binubusisi ni Senator Rapi Tulfo itong PCSO. Nagalit pa siya dahil nga hindi dumating yung mga in-expect niya darating, yung mga sinabpina niya, yung mga inipitahan niya. Bagkos ang pinadala ay yung mga representative lang na hindi makasagot sa kanyang mga tinatanong. So ito, naulit na naman dito yung nangyaring insidente nung nakaraang hearing dito ni Senator Rapi Tulfo. Pero bago natin simulan yung topic na yan, baka pwede naman makalambing sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede pakipindot yung subscribe button. At the same time, pakipindot na rin yung like. Wala naman pong bayad yan. So ito, umpisa na po natin. Noong nakaraan, nagalit si Senator Rapi Tulfo, gawa nga na hindi dumating yung kanyang mga iniimbitahang mga opisyales. Ngayon dito, naulit na naman po na hindi na naman po nakarating or meron na namang hindi nakarating. May dumating na po yung kanyang inaasang isang inibitahan, yung general manager, si Robles ng PCSO. Pero may isang opisyalis yata or isang kinatawan ng PCSO yung inaasahan niya dapat dumating pero hindi nakarating. Pero ang ginawa gaya ng dati, nagpadala ng representative. Siyempre, umaasa si Senator Rapi Tulfo na masasagot yung kanyang mga itatanong gawa ng representative to. Baka na-briefing na kasi medyo matagal na intervals. So, siguro naman na-briefing na kung ano yung mga itatanong or na-educate na siya kung ano yung mga posibleng hahanapin na dokumento or mga itatanong ni Senator Rapi Tulfo. Pero gaya na nangyari, uminit po ang ulo ni Senator Rapi Tulfo. So ito, panoorin po natin. My first question, meron pong opinion ang OGCC, Office of the Government Corporate Counsel, dated April 19, 2023, because humiling po si General Manager Mr. Robles ng opinion from OGCC tungkol po doon sa pagkakaroon ng e-lotto. At sinabi po ng OGCC na number one, hindi pwede illegal at kailangan humingi muna ng permiso from the OP, Office of the President. Ang tanong, humingi kayo ng permiso o ng opinion sa OGCC at sinabi ng OGCC, no can do, bakit ipinagpatuloy pa rin yung pakikipagtransact? So, yun yung nangyari. So, bago dapat mag-start yung e-lotto, yung online betting ng lotto, dapat humingi muna dapat sila ng permiso sa Office of the President kay Bongbong Marcos. Pero ang ginawa ng PCSO, parang bypass yung OGCC. Yun yung parang legal counsel dapat nila or parang sa kanila muna dadaan kung papayagan makapag start na yung online ng e-lotto. Pero yun nga, parang bypass ng PCSO, kumbaga hindi sila nakinig doon sa OGCC dahil nga binigyan sila ng letter ng executive secretary na parang pinayagan na yata sila ritong umpisa na yung launching ng e-lotto. So, ito yung naging sagot ng OGCC. Yun nga lang, representative lang ang pinadala ng OGCC. Dapat ang pinadala rito is yung pinaka-head nila. Yun yung inibitahan ni Rapi Tulfo, pero ang pinadala, representative lang. So, panoorin po natin to. Dito sa Pacific, bakit pinagpatuloy pa rin pagkikipagtransaksyon sa Pacific Online Systems Corporation? Anybody would like to answer? PCSO? But first of all, OGCC nandito pala. Sige, para ma-make sure natin na tama itong nababasa naming. So dito medyo parang natuwa si Senator Rapi Tulfo dahil nga may representative or akala niya siguro taga OGCC mismo to, hindi representative lang.
kumbaga parang authorized na sumagot sa mga itatanong niya. So ito yung naging reaksyon dito ni Senator Rapi Tulfo sa mga sinagot nitong representative ng OGCC. Kontrata or Memorandum of Agreement. OGCC, your attorney Francis Julius Romeo de Valle. Yes, Your Honor. Okay, I have here in front of me ito Memorandum of Agreement and then an opinion from OGCC stating na kailangan magkaroon muna ng permission from the OP bago mag-proceed sa online ng iLotto. Yes, Your Honor. I was informed earlier that the OGCC has issued that opinion, opinion number 70. However, I'm not the one in charge and I'm not involved in the drafting of that opinion. So I cannot speak with regard to that opinion, Your Honor. With all due Okay, respect, Your Honor. sige, hindi ikaw nag-draft ng opinion pero yung So yun, naging palusot nitong representative ng OGCC dahil sinabi nga niya na hindi naman daw siya kasama dun sa nag-draft ng Memorandum of Agreement tungkol dun sa pag-launch ng iLotto. Pero yun nga, parang nung una dito, makikita nyo na parang nadismay na agad si Senator Rapi Tulfo kasi hindi daw siya authorized na sumagot doon. So, ganyan talaga nangyayari niyan kapag yung pinaka-head na dapat na sumagot, hindi dumalo, at ang pinadala hindi authorized magsalita, siyempre, di ba, alam nga namang sumagot siya ng alanganin, na alam niya pwede ikalaglag nung kanyang boss, at malilintikan din siya. So, siyempre, sasabihin na rin niya rito, hindi siya authorized magsalita, or hindi siya authorized mag-comment tungkol dito sa Memorandum of Agreement na ginawa nilang dalawa ng PCSO. opinion na binigay ng OGCC ay legit. Ibig sabihin, legitimate yun na kailangan ang isang government-owned corporation, pag sila ay magkaroon ng anumang klaseng project and enter into an agreement with any entity, they should have permission from the Office of the President since they are under the Office of the President. You agree? Your Honor, I have not gone through that opinion, Your Honor. Ba't ka pa pumunta rito kung wala ka palang alam? So useless ka lang sa amin. Then Yun yun di ba? Napakasimple lang ng tanong tungkol dun sa Memorandum of Agreement. Tinatanong lang ni Rapi Tulfo kung lehitimo daw ba yung ginawang memorandum, yung MOA na yan. Na, siyempre, parang pinagmitingan naman nila yan, sigurado. So dito, kinukonfirm lang ni Rapi Tulfo kung legit ba yung Memorandum of Agreement. Pero ang sagot, di ba, parang sinabi niya hindi daw niya alam kung ano yung draft kasi hindi daw siya kasama dun sa gumawa ng Memorandum of Agreement. Dito, nainis na si Rapi Tulfo na konti lang gusto nang pauwiin tong representative ng OGCC. dapat policy na kita rito. Puro you don't know, I don't know. Nabasa niyo na po ba ito? Alam niyo naman siguro ang reason ko ba't kayo pinapunta rito, di ba? O bakit puro ka I don't know? Your Honor, the OGCC was only informed of the hearing yesterday, and I was only apprised that I'm the one assigned today to attend the hearing. Who assigned you to attend the hearing today? Dito, makikita nyo kasi na parang binabastos na rito yung Senado. Especially si Rapi Tulfo dahil siya yung in charge dito ng ng committee na to, itong hearing na to. Na pinadala niya ng letter yung dapat na makasagot dito pero hindi dumalo. So parang binabastos siya rito dahil nga ano nga naman magiging silbi nitong representative ng OGCC kung hindi naman masasagot yung mga itinatanong ni Rapi Tulfo. Kung tutusin, napakadali lang naman ng tanong niya. Tinatanong naman niya kung lehitimo yung Memorandum of Agreement, hindi makasagot nito. Kaya muntik na itong pauwiin ni Senator Rapi Tulfo. Siyempre kahit naman sino, ganyang nangyayari, ganyang sitwasyon, na feeling mo na may makukuha kang sagot dahil nga andyan namin representative, abogado itong pinadala, pero ang sasagot sa kanya ay hindi niya alam, hindi siya authorized. Di ba parang nakakabastos naman yun, lalo na senador yung magtatanong sa kanya. At napakahalaga
itong isyung pinag-uusapan nila rito sa PCSO. Ito yung ano kasi, yung iloto na pwedeng pumatay dun sa mga physical outlet na tayaan. Kasi pag ito na nagtuloy-tuloy na tong iloto na to, talagang maraming mawawalang ah, personal physical na outlet store na tumataya yung mga ating mga kababayan. Siyempre, andyan na nga yung online ka na magtataya, so hindi ka napipila. So ano pang gagawin ng mga itong mga tayaan na to? Kung mostly ang mga tatayang customer sa kanila ay nasa online na. Siyempre, ilan lang naman nung walang cellphone na sabihin natin napakalit na lang ng porsyento ng Pilipino na walang cellphone. Mostly lahat may cellphone na. So, bakit pa nga sila pipila? So dito makikita ninyo na parang lumalabas dito hindi binibigyan ng importansya nitong OGCC, yung pinatawag na hearing ni Senator Rapi Tulfo, dahil yung pinadala wala ring alam. Ang pinapalusot nga niya rito hindi naman ah, parang kanina lang or masyadong maliit na yung oras na ibinigay sa kanya para pag-aralan yung Memorandum of Agreement. Or parang hindi nga niya nabasa yung Memorandum of Agreement dahil nga parang kanina lang yata ibinigay sa kanya. So wala na siyang chance para basahin. O talagang wala siyang tanong basahin para at least hindi siya makalusot. I mean, para makalusot siya. Kasi nga pa siguro nasanay na siguro sila na sa mga dating senador na okay lang na magpadala ng representative at ang isasagot hindi ko alam. Siguro doon pinalalagpas lang sila. Nagkamali sila rito kay Senator Rapi Tulfo na hindi uubra sa kanya yung ganyang galawan. Kapag kayo pinapunta ni Rapi Tulfo, dapat pumunta kayo ng ready kayo. Dahil talagang tatamaan kayo ng galit ni Rapi Tulfo. Siyempre, very optimistic dito si Senator Rapi Tulfo. Ayaw niya na nasasayang yung kanyang oras, especially yung budget na yan dahil binabayaran ng taong bayan. Pera ng taong bayan ang ginamit sa hearing na yan. Siyempre, andyan yung kuryente, pakakainin mo yung mga resource person. Tapos ang isasagot sa iyo hindi ko alam. Sino ba namang hindi init ang ulo, di ba? So tuloy pa natin to. Our the office, Your Honor, the GCC, Your Honor. Pero nabasa mo na itong contract. Itong memorandum of agreement. Itong MOA. No, Your Honor. You were not informed by the committee? By COMSEC? About the Pero yun, hindi pa daw niya nababasa yung Memorandum of Agreement. So hindi man lang siya in-inform ng mga dapat na dumalo dyan, yung mga nagpadala sa kanya. Hindi siya in-inform na basahin mo muna yung MOA na yan dahil siguro naman nabisuhan naman siya ahead of time diyan kung ano yung pag-uusapan sa hearing na hindi naman niya bulagaan Kasi may kopya siya ng si Rapi Tulfo, may kopya siya ng MOA nung itong agreement. So, ibig sabihin, alam nila na nabigyan si Senator Rapi Tulfo nung kopya ng MOA na yan. So, bakit hindi pinabasa sa kanyo? Hindi siya in-inform na basahin mo yung MOA na yan para just in case magtanong si Rapi Tulfo, may isasagot ka. Ang sagot niya rito, hindi niya pa nababasa. Di ba? Doon makikita mo, parang lumalabas, walang ka-interest o talagang binabastos nila rito si Senator Rapi Tulfo. Ngayon, yung iba, yung mga basher dito ni Senator Rapi Tulfo, sasabihin, mali ka dyan, pinapahiya mo yung tao Gusto mo lang mag-run standing dyan. So, ganyan ba dapat ang kinikilos nitong mga opisyal ng gobyerno na napaka-importanting hearing? Ang ipadadala walang alam, walang naibigay na sagot. Siguro, dahil nga sabi ko nga kanina, baka nasanay sila sa mga dating senador na pinapayagan o pinalalampas lang yung ganyan. Nagkamali sila kay Senator Rapi Tulfo na hindi uubra yung ganyang estilo. Di ba? Kayong mga nanonood, ganyan bang, ano bang gusto nyong klaseng senador na pag sinabi ng resource person na hindi niya alam, tapos na? Okay na, palampasin nila yung ganyan. Okay lang na parang pakiramdam mo na nabastos ka dahil yung iniimbitahan mong dapat sumagot sa mga itatanong mo, hindi pumunta, at ang ipadadala walang alam. Di ba? Matutuwa ka ba? At hahayaan mo lang ganyan? Di ba kayo na sumagot?
kung tama lang ba yung yung naging reaksyon dito ni Senator Rapi Tulfo. Kasi naramdaman dito ni Rapi Tulfo na parang nababastos na siya. Unang-una nung unang hearing ng PCSO na yan, di ba? Hindi pumunta yung general manager, etong si Robles, pati yung kanyang assistant general manager. Doon pala makikita nyo na inaabisuhan na yan ahead of time. Nagbago na nga ng schedule, si Rapi Tulfo na yung nag-adjust, tapos hindi pumunta. So ngayon, pumunta naman dito yung general manager. Ang hindi naman pumunta, yung head naman ng OGCC, na pinadala, representative na walang alam. So talagang tatamaan to kay Rapi Tulfo. Purpose of you being called here? I was informed that the purpose is with regard to the proposed Senate bill, Your Honor. Okay. So that's the one that I studied, Your Honor. Kaya nga, doon sa Senate bill, kinukontra namin yung pagkakaroon ng iloto. So dapat napag-aralan mo na yun. Being a lawyer, you should know better. Sana na-review mo na itong contract. Yes, Your Honor, but as the representative of our office, I can only speak based on the official perspective of the office on the Okay. contract. Kasi something's fishy here for me, Attorney De Valle. Okay, I don't know you. Pero unang-una, nag-invite kami doon sa mga tao na may kinalaman dito sa gumawa ng MOA at yung taong nakapirma dito sa MOA hindi pumunta at ikaw ang pinadala at yung pinadala dito walang alam. So, ano pa yung sense na ako'y magtatanong sa iyo tungkol sa contract na ito? Tama naman si Rapi Tulfo na kahit naman sino talaga makakaramdam na ng kakaiba. Dahil nga, andyan na yung mga taong dapat pumunta sa hearing na yan. Alam ang dapat pag-uusapan. Andun, nakapirma yung mga inimbitahan niya tapos hindi pupunta. Ang gagawin, magpapadala ng walang alam. Siyempre, di ba, medyo maano ka na, parang to, umiiwas ba itong mga to, na parang may pinagtatakpan, na baka mabuko sila. Dahil ibang magtanong si Rapi Tulfo kino-corner niya yung kanyang mga iniimbitahan, lalo na kung may nararamdaman siyang korupsyon. Di ba? Yan ba yung, hindi natin mamaintindihan na eto si Rapi Tulfo nagtatrabaho na ng maayos. May katiwalian, nararamdaman niya. Kahit naman sinong ordinaryong Pilipino, nararamdaman na may nangyayaring hocus-pocus sa PCSO. Pero ginagawa, pikit mata na lang, hinahayaan na lang. Pero kay Rapi Tulfo, ito pinipilit niya na buwagin o alamin kung ano yung mga hocus-pocus dyan. Pero marami pa rin nagagalit sa kanya dahil nasa estilo niya na parang pinapahiya niya. Well, dapat naman taga-ipahiya. Kasi lalo kung ganyan, kung yan ba nakasagot ng maayos. Kung yan ba may alam na masagot yung kanyang mga tanong, medyo mababastos pa siya ng ganyan. Hindi, di ba? Baka purihin pa nga siya ni Rapi Tulfo na sabihin, salamat sa mga sinagot mo sa akin. So, naliwanagan kami. Dahil ganyan nga sagot, puro walang alam, hindi niya alam. Anong gusto niyo kay Rapi Tulfo? Matuwa na lang siya? So, abangan pa po natin kung yung mga susunod pang mga detalye nitong nangyaring hearing ng PCSO dito sa Senado. So, maraming salamat po.